Biag di Lamang ni Pedro Bocanig. Sina Don Juan at Namongan ay nagmula sa Nalbuan na ngayon ay bahagi na ng lalawigan ng La Union. Sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalanang Lamang. Bago pa man isilang si Lamang, si Don Juan ay naglakbay patungong kabundukan upang parusahan ang isang pangkat ng mga Igorot na kalaban ng kanilang tribo. Sa kasamaang palad, napatay si Don Juan. Pinugutan siya ng ulo at isinabit ito sa gitna ng nayon ng mga Igorot bilang parangal at gantimpala sa kanilang tagumpay. Nang isilang si Lamang, 4 na manghihilot ang nagtulong-tulong upang maisilang siya ng maayos. Kaugalian noon ng mga Ilocano na tumulong sa hilot tuwing manganganak ang isang may bahay. Ngunit dahil wala si Don Juan, mga kasambahay na lamang ang tumulong kay Namongan. Pagkapanganak, agad na nagsalita si Lamang at siya mismo ang humiling na Lamang ang ipangalan sa kanya. Siya rin ang pumili ng kanyang magiging ninong sa binyag. Tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama, sapagkat hindi niya pa ito nakikita mula nang siya ay isilang. Ipinaliwanag ni Namongan kung saan naroroon si Don Juan. Makalipas ang 9 na buwan, si Lamang ay nainip sa hindi pagbabalik ng kanyang ama. Dahil dito, nagpasya siyang sundan ito sa kabundukan. Dala niya ang iba't ibang sandata at mga anting-anting na magbibigay sa kanya ng lakas at kakayahang hindi makita ng mga kalaban. Pinaghandaan niya ng mabuti ang paglalakbay na ito. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, inabot siya ng matinding pagod kaya't nagpahinga at nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang pugot na ulo ng kanyang ama na pinagpipistahan ng mga Igorot. Lubhang nagngit-ngit si Lamang sa kanyang nakita, kaya't nagmadali siyang magtungo sa tirahan ng mga Igorot. Doon ay nilipol niya ang mga ito gamit ang kanyang mga sandata at ang bisa ng kanyang anting-anting. Isang Igorot lamang ang kanyang pinatawad upang maging tagapagsabi sa iba tungkol sa kanyang katapangan, lakas at talino. Umuwi si Lamang na taglay ang kasiyahan sapagkat naipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa kanyang pagbabalik sa Nalbuan, sinalubong siya ng mga babaeng kaibigan na siyang nagpaligo sa kanya sa Ilog Amburayan, alinsunod sa kaugalian ng mga Ilocano na pinaliliguan ang mga mandirigmang nagbabalik mula sa laban. Sa kapal ng dumi at libag na naalis mula sa katawan ni Lamang, namatay ang mga isda at iba pang mga hayop sa ilog. Sa isang pagkakataon, nabalitaan ni Lamang ang tungkol sa isang dalagang kilala sa kagandahan na nagngangalang Ines Canoyan. Pinuntahan niya ito upang ligawan kasama ang kanyang puting tandang at abuhing aso. Sa kanilang paglalakbay, nasalubong nila si Sumarang, isa sa mga masugid na manliligaw ni Ines, na siya ring kumutya kay Lamang. Nauwi ito sa labanan kung saan muling nanaig si Lamang. Pagdating sa tahanan ni Ines, nakita nilang napakarami ng mga manliligaw. Upang makatawag ng pansin,
Pinatiyok ni Lamang ang kanyang tandang at sa isang iglap, isang bahay ang nabuwal. Dumungaw si Ines upang makita ang pangyayari. Pinatahol naman niya ang kanyang aso at ang bahay na bumagsak ay muling tumindig. Dahil sa mga pangyayaring ito, ipinatawag ng mga magulang ni Ines si Lamang. Sa pamamagitan ng tandang, ipinahayag ni Lamang ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Sumagot ang mga magulang ni Ines na papayag silang maging manugang si Lamang kung makapagbibigay siya ng dote na may halagang doble ng lahat ng ari-arian nila. Nagbalik si Lamang sa Kalanutian kasama si Namungan at ang kanyang mga kababayan upang ipaghanda ang lahat ng kakailanganin para sa marangal na kasalan. Dala nila ang dote at iba pang mga bagay para sa pagdiriwang. Ang kasalan ay pinagdiwang nang nagsimula sa Kalanutian at tinapos sa Nalboan kung saan sila nanirahan bilang mag-asawa. Bilang bahagi ng isang kaugalian ng mga Ilocano pagkatapos ng kasal, ang lalaki ay kinakailangang sumisid sa ilog upang manghuli ng rarang, isang uri ng isda. Sinunod ito ni Lamang, subalit siya ay nasawi matapos siyang kagatin at lamunin ng berkakan, isang malaking pating. Ipinakuha ni Doña Ines ang mga buto ni Lamang mula sa pusod ng dagat at pinagsama-sama sa isang banig na tinakpan ng tela. Sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan, tumilaok ang tandang, kumahol ang aso, at unti-unting muling nabuo at nabuhay si Lamang. Mula noon, namuhay ng masaya, maunlad, at matiwasay sina Lamang at Ines sa piling ng kanilang alagang puting tandang at abuhing aso. At yun ang pagtatapos ng epikong Biag ni Lamang ni Pedro Bucanig.